Matindi to ah. Ngayon pala umupo na formal ng namumuno itong si General Torre sa PNP. Siya na talagang PNP chief. Kailan to inappoint ni Bongbong Marcos? No, nakarang araw. So formal na siya ngayon kasi nag-turnover na sila ni Marbil. So may ano na siya. Mayroon na siyang karapatan na mag-utos sa mga kanyang mga alipores dyan. At hindi natin alam to kung ano mangyayari ganito kasi ang dami niya nitong sinasagasaan na mga 3-star general. Alam naman natin siya, si Torre ay 2-star general pero na-appoint ay ito yung nag-assume ngayon ng PNP chief na automatic yan magiging 4-star general. At ito rin yung kauna-unahang PNP chief na nanggaling sa PNPA, tama ba? Sa Philippine National Police Academy na hindi ho ito nanggaling sa PMA. First time ho ito nangyari sa history ng PNP na siya ho yung nagiging o namuno dito sa PNP. At matindi ho ito. Kauupo lang at may tinatarget na kung sino dapat huhulihin sa kanyang pamumuno ngayon. Sigurado to, bago siya palitan sa kanyang pwesto, ang kanyang tinatarget ngayon, actually 3. Nakita nyo naman kung saan sa title ko ay nilagay ko. Senator Ronald Bato de la Rosa, Harry Roque, at itong si Bantag. Ito yung tinatarget niya ngayon. At hindi to pwedeng kaniyang pamumuno ngayon kung wala talaga siyang mga malaking achievement na gagawin. Kasi kasama yan sa instruction ni Bongbong Marcos. Kailangan gumawa ka ng kasaysayan sa pagka-PNP chief mo. Sigurado yan. Oo. Kasi ito yung naghuli ni Apollo Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte. Ito yun siya eh. Alam naman natin lahat eh. Siya yung inutusan eh. So ito yung kabayaran ngayon. Ito na yon ang reward ni Torre. Ayan yung video kung totoo ba na tinatarget talaga niya itong si Senator Bato de la Rosa, itong si Harry Roque at itong si Bantag. Ayan, video natin, pasok ko. Tiniyak naman ni PNP Chief General Torre na handa ang pulisya sakaling maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senador Bato de la Rosa. Narito ang kumpirmado siguradong balita mula sa Kampo Krame hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene! Tony, ayon kay Torre, may nakahanda ng contingencies ng PNP sakaling maglabas ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Kaugnay ito sa kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinangunahan ni De La Rosa bilang hepe ng pambansang pulisya noon. Gito Torre, ayaw niyang pangunahan ng takbo ng investigasyon ng ICC pero tiyak niya na nakahanda ang pulisya. Samantala all-out din niya ang PNP sa operasyon laban sa ibang mga wanted person na ikinokonsidera bilang mga high-value individual tulad na lamang ni na dating presidential spokesperson Harry Roque at dating Bucor Director Gerald Bantag. Kahit pa sabihin ng mga tao dyan na good job daw. Parang good job? Alam nyo kasi, mga litsugas kayo, mga hinayupak kayo, kung galit kayo sa dating Pangulong Duterte at ito ni Bato de la Rosa, I'm sorry na lang ha, sabihin ko sa inyo. Galit kayo kasi nasagasaan kayo sa inyong mga ginagawa noon. Nagbibinta kayo ng mga hindi dapat na ibinta. Alam nyo na kung ano yun. Ayaw ko lang sabihin dito kasi restrict na naman ako sa YouTube. Kung anong ibig sabihin, alam nyo na yun. Gumagamit kayo ng hindi dapat na gamitin. Galit kayo sa mga itong kay dating Pangulong Duterte at saka itong si Bato de la Rosa kasi yung mga ginagawa nyo hindi maganda noon, talagang napilay kayo at hindi kayo makagalaw. Kaya ngayon, pagkakataon nyo na sabihin nyo na buti nga sa inyo. Para sa akin, animalistic kayo na nagsabi sa na hindi nyo gusto ang nangyari noon. Paano nyo gusto? Aber, ngayon nga buti nga to si Isko Moreno nakabalik. At ito ang Maynila na nakikita natin to kung gaano ba bumalik sa ganyan na naman. Nasa kalye ha. Dadaan sa Road 10, yung mga toolbox sinisira dahil yan sa mga pangsipsip nila.
Gagamitin nila ho yan, mga kunting bagay lang yan, pinag-interesan pa. At ito ngayon, si Torre, matindi ang kanyang mga sinasabi sa may mga interview pa niyan kasi may magbilangan daw ng mga hinuhuli. O di sige, magbilangan kasi yan din ang gusto ng mga tao ngayon kung paano malinis yung nasa sinasabi ko, nasa lansangan ngayon. Gusto ko talaga makita yan na linisin ba talaga ni Torre yan o ningas kugo na naman ito. Ito sila ni Bato de la Rosa, itong si Harry Roque, hindi nila to tatatantanan. Itong si Bantag, hindi niya to titigilan hanggat hindi talaga to makulong o kaya mahuli. Kasi siya mismo ang naghuli nito sa dalawang pinakamalaking personalidad na siya pa ang CIDG chief. Ngayon, ano pa kaya siya ang PNP chief na sige diktahan to ni Bongbong Marcos, sabihin pa ng mga in-interview nung nakarang araw na hindi to reward. Paano hindi reward? Excuse me. Hindi to reward. Nakitang-kita naman natin kung ano ang pinagagawa ni Torre, kung sino nag-utos sa kanya. Yung ginawa kasi nitong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, ang mga tao ginawa niyang parang wala mga utak. Samantalang baliktarin natin sila ang mga walang utak. Utak ipis to. Sa Bisaya pa, utak ok-ok. Ito si Bongbong Marcos at saka sino pa yung mga kalipuris niya dyan. Purya gaba lang ha. Pah! Bongbong Marcos ka. Tapos sabihin nyo na hindi yan reward dahil doon sa pinagagawa nyo. Paano? Ang dami pwedeng magiging PNP chief dyan. 3-star general. Ito si Torre nga 2-star general. Biglang inangat. Mas maganda rin to. Kasi yung mga 3-star general, imposible naman yan kung hindi nagsiselos yan dyan. Tao lang din yung mga yan Sabihin ng na-interview yan si Bersamin na napaka-professional. Paano Ay, maniwala ko dyan. Ilagay lang natin. Parehas tayo, mga janitor sa mall o kaya sa opisina. Tapos, isang kasama natin na promote na nilagay sa opisina. Hindi kayo magsisilos? Tao lang yan mga yan. Hindi yan po pwede na porkit ba mga general din yan. Walang silusan. Mayroon yan. Kasi lahat yan mga yan, tinatarget din tong posisyon nitong si Torre. Kasi siyempre, iba yan PNP chief ka, sa'yo ang kapangyarihan dyan. Para ka presidente na rin dyan Sa mga benepisyo mo, lamang na lamang ka sa mga benepisyo mo. Sa sweldo mo, lamang ka dyan. Chief ka O sa mga retirement pay mo, lamang na lamang ka. Iba kaysa di ka dadaan sa ganyang posisyon. Tapos sabihin na hindi nagsisilusan ang mga nasa PNP ngayon. Imposible. Lalo to siya na hindi to galing PMA. Samantalang yung mga nilaktawan niya, yung inuungusan niya mga PMA yun. PMP, basta galing sa PMA. Ganun na lang. Tapos, hindi to nagsisilos to mga to. Mas maganda rin. Mas maganda to ginawa ni Bongbong Marcos. Malay natin na itong ginawa niya ngayon, atin-atin lang to. Ito yung mga PNP official na to, na mga 3-star general. Ito yung magiging mitsa sa kamalasan palalo ni Bongbong Marcos. Mag-inggit-inggit yan dyan. Di natin alam Baka magpagising natin sa umaga, itong mga to, nag-aklas na yan na nagagalit na yan dyan. Ay, nako, bakit kami hindi? Pwede rin ako dyan. Ang dami yan dyan na mga galing sa PMA na mga galing. Kaya lang, sa kasipsipan, talo kayo kay ni Torre, kaya hindi kayo napili ni Bongbong Marcos. So, ganun lang naman talaga ang buhay, no? Ma-professional ka man, ma-ordinaryong tao ka man, hindi ka man graduate, andoon talaga yung pagkasipsip. Dalawa lang halimbawa, ay yung mga dyan, kasambahay o kaya driver, may isa dyan sipsip. Ganun ang dyan, sistema. Ito ang nakarga dito sa sipsip. Kasama to si Torre. At ito na, ang kanyang pagkasipsip, nagbunga na. Kasi binigyan ng reward ng kanyang amo Ganun kalupit itong administrasyon natin ngayon. Basta sumunod ka lang, may magandang kinabukasan ka. Mayroon nga. At ito na si Torre.
Bagay na sa kanyang apelidong Torre, no? Kasi tower eh. Ewan ko lang kung babagsak tong tower na to kung saan siya din pupulutin. Kaya mag-ingat itong ang tapang pa naman ni nito eh. Ni ano tawag dito? Harry Roque. Porkit na nakakuha na daw siya nag-apply na siya ng asylum. Mukhang mapaniguro, Harry Roque, kasi mukhang tinatarget ka na. Pati ito si Bantag at saka si Senator Bato de la Rosa. Matindi ang paghahanda ni Torre sa inyo. Para kayo, magiging magandang accomplishment sa kanyang pagka-PNP chief. Ingat-ingat lang mga kababayan, kasi sa kanyang pananalita na paramihan ng huli na po, mukhang may ibang kakaiba si Torre na kanyang gagawin. Kasi gagawin talaga niya para lalo siyang aangat. Bahala na sa buhay niya.